Okay, so good uh, morning, no? We will be discussing uh, the topic which is called the volume of solid revolution, no? That is the volume of solid figure. Okay, volume of solid revolution. So actually, the concept of the volume of solid revolution is you need the principle of yung area. Kasi yung area, as we study no katakaraan, involves analytic geometry. Kung kayo ay umattend nung seminar last time, I think na-discuss ito sa atin, yung mga one of the applications of calculus revolution, revolve. Tama ba yung aking spelling? Okay, sige, no? Anyway, so yun yung aking no, solid revolution. Basically, may tinatawag tayo na Pappus theorem. Una, yung tinatawag natin na first preposition of Pappus. Actually, ito yung unang na-discuss natin sa surface area. Tinatawag yan na first proposition of Pappus. So, i-recall ko lang ito yung surface area no, bago tayo po tumuloy dun sa solid revolution. First proposition of Pappus. Okay, of Pappus. Okay, so this is the Pappus theorem. Okay, now, dito kasi sa first proposition of Popov states that an arc is rotated about an axis. Di ba nalele ko yung umiikot yan eh. For example, this is the axis. X and Y pertaining to X and Y axis. Most likely, if you allow this to revolve around the or something like pinaikot mo sa let's say pinaikot mo siya sa axis, no? Ang tendency niyan kung ito yung direction ng pag-ikot or in a clockwise direction, nagkakaroon ka dito ng surface area. Doon sa pag-ikot na yon, o ito yung pinaka surface area. Kumbaga, ito yung S. Okay. Kaya may tinatawag na length of an arc. Ito kasi tinatawag na S eh. Okay. So basically, yan yung nangyayari. Kaya nagkakaroon ka ng solid figure. Tapos, from here, for example, may tinatawag ka na distance. No? Kaya may tinatawag na centroid. So, yun yung parang pinaka-distansya dito sa axis. No? Yan yung distance from the centroid to the rotation. Oo, yun yung ibig sabihin ng D. Kaya sa first proposition of Pappus, ito ang formula. Area ang pinag-uusapan niya, surface area. S, yung S is the length of an arc. Times 2 pi D prime. Di ba ito yung pinag-aralan natin last time? Okay, yung D prime is the centroid. No? So, S is the length of an arc. First proposition of Pappus to Although meron pa tayong topic mamaya sa volume kasi dalawang klase i-discuss ko sa inyo eh. May tinatawag na volume o solid revolution. Tapos yung isa yung gagamit tayo ng Pappus theorem. Ito naman yung tinatawag nating centroid or distance from centroid to the axis of rotation. So basically yun yung pinaka principle from centroid. Eh alam naman natin yung formula, di ba guys? Kung i-integrate natin from centroid
So pwede natin gamitin yan imbis na mag-integral ka. Kasi isang formula, yung may ano, dy over dx, di ba yun yung pinag-discuss ko sa inyo? Ito ano yan ha, two axis of rotation. Okay, axis of rotation. Okay. So dito muna tayo. Area muna tayo bago mag-volume, no? So recall lang natin. Recall, ang first proposition of Pappus is simply kapag kasi nag-rotate yung arc about an axis x or y, magge-generate siya ng surface area na equal to the product of the length of an arc. Ito yung length of an arc and the circumference. Yung 2 pi dealing with the circumference of the circle times the centroid. Kasi mag-generate siya ng parang bilog. Ayun, yung isang formula na diniscuss ko sa inyo, yung ito yung unang-una eh. That is the integral of, depende yun, di ba, kung ano, may limits ka. Y sub 2, Y sub 1. So, dito muna tayo sa principle ha. Tapos meron ka ditong square root of 1 plus dy over dx. Di ba ito yung discuss ko last time na naka ano yan, naka square to. If you are ano no, kung naalala nyo ito. Tapos naka-square. Tapos ito ay naka-dx. Di ba? So naka-dx yan. So basically ito yung isang formula na inaral natin pertaining to surface area, no? Okay, or yung isa yung may a, kung x naman yung nakalimit, pwede rin na x sub 2. Usually kapag x yan, nakabuka opening upward yung parabola. Tapos square root of 1 plus dx over dy. Okay, square dy. So basically, ito yung isang formula of the first proposition of Pappus. Okay, yan yung pinaka ano, konsepto ng Pappus theorem. Oh, ito yung kumbaga sa ano, yan yung pinaka shortcut diyan eh, yung tinatawag na ano eh. Yung Lenkoban arc kasi usually ito guys no, ito 'di ba minumultiply pa yan sa ano, 2 pi d prime parehas. Kung naalala ko, yun yung pagkuha ng area. Halos ganoon din yun actually. Ito rin yun eh. 'Di ba times 2 pi d prime. O, yan yung principle niyan. Okay, yan yung tinatawag natin na surface area. No? Now, ang pag-aaralan naman natin ngayon, bago tayo mag-second proposition of Pappus, kasi meron tayong dalawang method eh. Yung isa, yung actually tatlo pala, no? Sa volume solid revolution, may tinatawag tayo na yung may mga strips. Sa volume of solid figure, by integration, okay, let me write. Okay, so through integration, meron tayong tinatawag na ano. I think this is one of the uh, what do you call this? The strip. No, meron tayong shell or vertical, cylindrical or vertical differential strip. Yun yung una. Letter A. So I think naka-record naman siya, no? Okay. So vertical o tinatawag na shell method.
Itong shell method, guys, o match ano to, tinatawag to na ano na vertical differential strip. Okay, this is the shell method, also called as vertical differential strip. Bakit tinawag siya vertical differential strip? Kasi YDX yung gagamitin ko. Oh, usually ang YDX nakataas, vertical strip 'yon. Horizontal is the XDY. Okay, basically, ang shell method natin, okay? So ngayon, okay, nakaganito siya. Okay. Pagkatapos ito, naka-vertical strip to. Okay. Ito yung Y, DX. Okay. So yan, no? Usually, ang rotation niya nandito sa X-axis. Sa Y-axis. No? So, ang tawag dyan is shell method. Kasi ang figure na bubuo niyan, the figure formed by rotating the vertical strip, ito yung figure na bubuo niya. Parang, ang tawag dito is cylindrical eh. Hollow cylindrical shell ang tawag. Kasi pag nirotate mo yan guys, nakakabuo ka ng solid figure. And the solid figure na na form mo is we call this the hollow cylindrical method. Okay, yan yung isang part, no? Kaya tinatawag siya na cylindrical method. May isa tinatawag na washer. Kung ako narinig yun na yun. Pero ito is called the hollow cylindrical. Okay, hollow cylindrical method. Okay, sa hollow cylindrical method, okay, most likely ang ginagawa niyan, nakakabuo ka ng parang cylindrical figure. Okay, so parang may ano dito, may okay. So basically parang ganito yung nabubuo mo. Mukhang cylinder naman, di ba? Anyway, ito yung pinaka-x axis o x niyan, no? Kaya ito yung mabubuong formula natin. Kasi pag na-drawing na natin 'yan, ito yung yung pagitan, ito yung dx. Okay, yan yung dx, no? And this is dy, for example, yan. Okay, yan yung pinaka-y, no? Kaya ang volume na formula natin, most likely, is simply the integral of 2x y 2 pi. Uh, yung pi na yon is kumaga, yan yung circumference described in its centroid. Kaya may 2 pi. Kasi 2 pi associated yan sa isang revolution eh. Kaya 2 pi y x dx. Dx ang magiging natin kasi vertical strip ang ginamit natin. So therefore, this is the formula na gagamitin natin pag sinabi na cylindrical method. Okay, may tanong kayo guys. May question kayo. Do you have any question regarding that? So yan yung unang method. Wait lang. Okay, may katanungan kayo with
Wait lang ah. Okay. So, I think malino naman yung part na yan, no? Yung konsepto niyan. Yan yung ano kasi, tinatawag natin ano, vertical strip. Kaya para kang ano, nakakabuo ng cylindrical method. Ito yung formula na tatandaan. Tapos mamaya mag-solve tayo ng problem related dyan. So, yung pangalawa naman na method is tinatawag na ring method or tinatawag din na circular ring. Mamaya or washer. Tawag dyan, no? Ring or tinatawag ring method or we also call this as horizontal differential strip. Okay, tapos mamaya I will solve problems, no? Ring method or simply called horizontal differential strip. Kasi kailangan natin maano to malinawan tayo ano ba tong mga strip-strip na to, no? So kailangan talagang ano, maintindihan mabuti. Differential strip. Okay? Strip. Okay, so basically ito yung pinaka ano. So now, as we already have this one, the horizontal differential strip, ano ba ang prinsipyo niyan? Kung ito yung ating pinaka ah, axis, meron kang curve, for example, is a parabolic curve, and as well as the parabolic curve opening to the right. Instead of using vertical strip, I will use horizontal strip. Kaya tinatawag siya na horizontal strip. Ito yung tinatawag natin na x dy. Ayan yung x. Tapos ito yung dy. Di ba? So yan tinatawag na horizontal strip. So yung distansya mula dito sa axis, ito y-axis to. Yung mula dun sa strip, tinatawag natin yan na x sub 1. So yung distansya dito, no? Mula sa axis hanggang dun sa pinakadulo, x sub 1 yan. Kaya dalawa limits natin, di ba? Tapos yung x sub 2, yung distansya naman mula sa axis hanggang dito sa ah, pinakasagad nung strip. Okay, yan yung strip natin, x dy. Now, kapag nirotate mo yan, usually, for example, nirotate mo yan sa y-axis, no? Most likely, depende kung saan axis yan, no? Magiging circular na yan. Ito yung most likely na kalalabasan yan. Kung nirotate natin dyan sa axis na yan, ang usually, para siyang lalabas na, ano, parang washer talaga. Kaya ang tawag dito is washer method, or circular ring ang tawag, no? So, this is called, baga mapo-form siya once na pinaikot mo siya sa axis, washer, or we call this circular ring. Circular. Okay, so this is the principle. Okay, and then what will happen? Para siyang ano, donut na nabubuo. Or washer method talaga yung washer. Nakita na kayo nun. So parang ganito yung mabubuo nun. Tapos, kung di ako nagkakamali, naging parang ano, since nakaganyan yan in three-dimensional. Alam naman natin, yung from here, dun sa sagad, x sub 2. Di ba? X sub 2 to Yung outer, di ba? Hanggang dito, x sub 2 yan. Tapos yung x sub 1, yung nasa inner. Kumbaga, x sub 1 to. So, yung mula dito. Yan, no? So, yan yung x sub 1, x sub 2. No? Then, this is the dy. Yung ano, kaya x dy ang ginagamit natin.
Okay, so basically, yan yung lalabas. Ngayon, ang volume nito guys, since ito ay parang integral, now if we are pertaining no, to the axis, so not totally buong ano to. Kumbaga, kung kanina buong 2 pi, ito kasi we are just considering one ano one quadrant Kaya pi na lang. So pi, mapapansin mo hindi buo, 'di ba? Kumbaga, ang kinukuha natin dito yung dy in terms of dy. So in terms of x o in terms of y kasi ang magiging limit mo dito So kung y ang limit mo, axis mo, okay, nasa first quadrant ka lang. So phi lang. Tapos, since ito ay may, kumbaga sa ano, in terms of, kumbaga, i-square mo yan x sub 2 square. Kasi pi, ano yun kung bakit, parang radius yun, pi radius squared. Di ba ang area ng ano, circle is area pi times r. Ang radius natin dito is pi r squared, di ba? So, yun, doon binasi kung bakit naging ganito. Yung magiging formula natin. Then, in terms of dy. Okay, so basically, yan yung pinaka formula of the washer method o washer or circulary. Okay? May tanong ka na, may tanong kayo dyan sa pakalawang method. Okay? Wait lang. Okay, so basically yan, no? Yan yung dalawang formula. Isang vertical o isang horizontal. Okay, so ngayon, kung ayaw natin ng integration na involved, geometrical lang talaga ang gusto natin, dito po pumapasok sa pagkuha ng volume, yung tinatawag na second proposition of Pappus. Ito yung ano, ito yung, di ba yung first proposition, yun yung surface area. Itong second proposition of Pappus or Pappus theorem, ito yung pagkuha ng volume. Proposition of Pappus. Dito kasi kapag in-rotate mo yung area sa axis, nakakapag-generate ng volume. Kaya nagiging ano, volume. Tama ba ako? Volume of solid revolution. Kasi dito ang papaikutin natin sa axis, not just the curve, but the area of that curve. We call this second proposition of Pappus or Pappus theorem. Ito yung hindi masyado, gagamit ng integration. Baga parang geometrical ano lang, formula, no? Pero kailangan ma-analyze mo rin dito mabuti yung ano. So ano ba yung ibig sabihin ng second proposition of Pappus? So most likely para maintindihan to, kuwari ito yung axis natin. Syempre, ang unang importante dito yung kung saan yung rotation. Anong axis sa y or sa x ba? This is the y and this is the x. If it is revolve around the y or the x, let's say for example, pina-revolve natin sa y-axis. So basically, kung ito yung area of a specific curve, kaya kinuha natin yung ano, halimbawa, di ba, pi r squared. So kung ito yung invisible ano dot. Ito yung area kasi. Yan, papaikutin mo yan sa axis. So imagine, okay, no? Imagine niyo lang to, no? Hindi ako masyado sa drawing, pero kung ma-imagine mo, umiikot na siya sa axis. So imagine to guys, no? Pag ikot niya diyan, okay, pagkuha mo dito, tatagos doon sa kabilang ano yun, center ng kabilang circle na parang imaginary ano lang yun, parang kasi mag-iikot yan
So most likely parang ganyan ang nangyayari. Kaya area kasi pinapaikot mo. You are revolving the area. Ngayon, kapag tingnan mo 'tong mabuti in this perspective, meron ka ditong ano, kumbaga sa ano, parang ah, something na parang invisible ano yun, parang meron ka ditong mga ano, may ikot-ikot. Yung mga parang ganyan. Oh, yun yung ano niya. Imagine niyo kasi dito guys sa second proposition of Pappus, area is rotated about the axis. Area is rotated about the axis. About the axis. Okay, so naka-rotate sa axis. Okay? And nag-generate siya kasi it will generate a volume. It will generate a volume. Ngayon, ano yung volume na ma-generate? Ito na yung formula. It will generate a volume. Ito yung formula ng volume or ng volume na ma-generate niya. It will generate a volume. Okay. This is the volume. Okay. So, basically, ito yung ma-generate na formula ng volume, no? V, kasi yan ay product ng ano eh, kung di ako nagkakapala, circumference then described by the centroid and the area. Kaya usually, ang lalabas dyan is 2 pi d prime, similar din nung kanina, area. Area ng parabola, area ng ano. So, yun yung ma-generate. Actually, parang nga sa akin, mas madali ito. Depende sa inyo eh. So, still, ito ay distance from the centroid to the axis of rotation. Yan ay distance uh, from the axis of rotation of the centroid of the centroid of the centroid to the axis of rotation to axis of rotation. Yun yung pinaka-definition ng D prime, axis of rotation. So anyway, I will be posting itong mga notes na to para yan na yung pinaka magiging notes natin ngayon. Kasama kasi ito sa exam sa Wednesday. Mhm. Okay, so this is the formula, the volume. Okay, no? Okay, sige, may katanungan kayo on that part. This is the formula. A is the area and V is the volume. Now, siguro I will show a problem. Sana ba yung aking problem? Let me ano no? Let me uh, show my problem. Hanapin ko lang mathematics ng integral. Okay. Tapos i-share ko lang din ulit. Let me share again my PowerPoint by sharing my entire screen. Okay, so basically, ito yung lalabas dyan. Okay, so ito actually, kung titinan mo to guys, hindi pa nga tayo mabot dito eh.
Well, discuss ko na rin since nandito na kayo, no? Ito yung plane areas na sinasabi ko. By rectangular coordinates, this is the vertical strip. Di ba yan yung vertical strip? Y dx. Kaya integral of y. Yung isa yung horizontal, x dy. Yan yung sa plane area. Ito naman, there are times na minsan naka-polar coordinates, yung r sa theta. Ang formula naman ng area nun is r squared over 2 d theta. Kasi 1/2, kalahati, nung r squared ang kinuha. No? To solve that problem kasi 1/4 lang naman. Ito yung pagkuha ng centroid. Ito, mas mahirap pa nga ito. Hindi na nga tayo umabot dito eh. So, pero pwede rin naman kung gusto niyo isama sa exam to. No? Gusto niyo ba isama to, centroid? Ang centroid kasi is pagkuha ng ano, yan, kagaya niyan, yung nasa, not necessarily the center, but yan yung pinaka, dyan ang gagaling. No? Dyan natin kinukuha yung distance ng ating rotation. Yun ang tinatawag nating centroid. Yung distance yun yung d prime or y prime, depende kung ano yung magiging ano. Pero yan yung formula. Sa x, pag x ang hinahanap, integral of dA times x lang. Pero kapag y prime, y over 2 kasi kalahati, no? Y ang kukunin. Yun, no? Ito yung sinasabi ko, Legoban arc. Yung Legoban arc, kapag kumuha ka ng isang ano, dalawang point, magkakaroon ka ng ano eh, parang arc. Ngayon, yung change ng ating ano, kasi mag-change ka ng slope, di ba? ds yon yung mag-change, yun yung dx over dy or dy over dx. Kaya ito yun yung magiging formula, depende sa orientation. Yan yung Legoban arc. Just as I said a while ago, ito yung dinrawing ko guys, pare sa pares. This is the proposition of Pappus, or we call this the surface area. If an arc is rotated about an axis, it will generate a surface area equal to the product of the Legoban arc. Ito yung Legoban arc. Multiplied by the circumference. Yung circumference yung 2 pi. Then d prime, yun yung distance from the centroid to the axis of rotation. So basically, that is the formula for the area. Now, another formula is by integration. Ito yung pinag-aralan natin last time. Na nadalian nga kayo, no, dun sa quiz. So you have two options. Kasi nga, dinidiscuss ko na yung another option, yung proposition of Pappus. Pero hindi lang yan nakalimita sa surface area. Doon papasok yung volume of solid revolution. Na kung saan, meron tayong dalawang method or tatlo. Yung una, yung washer method. That is an example of a washer. Ito yung sinasabi ko. Ang definition kasi ng volume solid o yung Pappus theorem, kapag yung area ng isang figure, ni-rotate mo around the axis, nakakapag-generate ka ng volume. Kasi bakit? May makikita ka diyang height. Di ba? And not only that, we also have the other method, which is using the circular dish, no? Later, pero kasi anyway, this is a method na ginagamit sa Pappus theorem. A times 2 pi d prime. Yung pagkuha lang is the integral of A or dA. Now, merong other method, yung tinatawag nating ano, vertical strip. Ito yung sinasabi ko kanina, cylindrical shell, or yung isa naman yung tinatawag na washer method. Na yung x squared minus x1, parang yan yung pi r squared. Kasi guys, kung titinan mo yan, ito yung r squared. Ito yung radius. Eh di ba pag ganyan, circle yan. Eh circular dish yan. Di ba? Kung titinan mo, circular dish yan. Kaya, ini-integrate natin yung area niyan. So, yun ibig sabihin yan. Para makuha natin yung volume solid revolution. Kasi once you integrate the area of a figure, nakakapag-generate ka ng volume. Take note of that. Okay, and then let me clear all the drawings. Okay, this is an example of the moment of inertia. Sa moment of inertia, you can notice, ito naman, kapag nakabuo kasi after centroid, moment of inertia na. Although, hindi na tayo umabot dito, no? Pero yun yung ano, pahapyawan ko na lang kayo. Yun yung dA times y squared. That is the formula. The integral of the area of that figure.
Tapos y squared. Then, dAx over 2, yun yung kalahati kasi nung x. Yun yung moment of inertia. Anyway, ah tapos na tayo sa mga yan. I think doon na tayo sa ano. Ito kasi pang review ko yan sa reviewer. No? Tapos ito na discuss ko na rin yung na ano ko na rin to. No? Pero we'll be focusing on uh, Pappus theorem. No? So I think yung quiz nyo parang ganyan. Hindi ako nagkakamali. Related dyan. Tama ba? If I'm not mistaken, no, maraming ganyan. Ah, may na-encounter kayong ganyan nung kayo ay nag-quiz. Ngayon sa exam, may mga ganyan syempre. Puro worded problem tayo eh. Mm-mm. Which is kayang-kaya naman, di ba? Hindi naman kayo nahirapan. Mm-mm. No? Kayang-kaya siya, no? Anyway, ito na-solve na natin by ano yun eh, by kumbaga sa ano, by solution. Try natin yung volume solid revolution. Ito, hindi na tayo nag-centroid eh. Ito, example dito, no? Given the area in the first quadrant, this is an example of a volume of solid revolution. Given the area in the first quadrant, bounded by the curve x squared equivalent to 8y, and the line y minus 2, and the y-axis, what is the volume generated when this area is revolved about the line y minus 2? One of the solution here, guys, no, for that problem, I think I can now write here the solution. So na ba yun? Yan. Okay, doon sa problem number 1 related to volume solid revolution. According to the problem, kailangan mo ng ano, equation muna. X squared is equivalent to 8y. Kailangan nating i-curve yan. Yun muna yung unang-una. Kailangan yung analytic geometry. So, paano yun? Ito, opening upward to. Ngayon, tingnan natin ano ba yung coordinates para malaman natin yung magiging coordinates niya. Merong y-axis saka y minus 2. Kasi yung y-axis, ibig sabihin mahalaga yan. Alam mo kung saan niya mag-rotate o kaya kung saan niya nakapwesto. And sabi nga isa, y minus 2. Straight line yung y minus 2 na yun. Kung di ako nagkakamali. That is y minus 2. So, meron kang y minus 2. Okay. Actually, may dalawa tayong solution eh. Pwede tayo magpa-Pappus theorem or yung integration. Susubukan natin parehas. Tingnan natin kung tama yung magiging sagot. No? So, y minus 2 ang magiging straight line. Iyan ko lang. Ay, erase ko lang tong part na to. Yan. Ay, sorry. Y minus 2 is equivalent to 0. Yan. Okay, so ngayon, pag kinerve natin to guys, automatically kasi y is equal to 2. So kapag sinubstitute mo yan, since y natin will be equivalent to 2, kasi ito na yung magiging y natin. Kumbaga sana may straight line ka na y is equal to 2. 8 times 2, 16 na yan. So therefore, ang aking x, automatically, taking the square root, meron kang positive and negative 4. So if we will curve this, ito na yung lalabas. So 1, 2, 3, and 4. Then 1, 2, 3, and 4. So basically, ganyan yung itsura. Tapos 1 and 2. So yan yung pinaka magiging wait lang. Okay, yan yung magiging pinaka Tapos, meron ka ditong Okay, so basically ganyan, no? Ang magiging pinaka curve natin.
So ano ang sabi dun sa problem? So kailangan na i-graph ng tama. Yun ang unang step. So after nyan, what is the volume generated when this area is revolved about the line? So umiikot dito. O dito, ito kasi yung ano, yung line. Oh, ito yung ano, kumbaga sa ano, ito yung y minus 2 na curve na straight line. Oh, ito yon. So diyan umikot. Ngayon, kapag pinaikot mo yan diyan, ano ba ang kalalabasan? Ano ba magiging pinaka-itsura? So parang ang mangyari, eh, diyan siya, ano, no? Anong strip ang gagamitin ko, no? Siguro, kung mag-ano ko, vertical strip ang pinakamadali. Kasi, in terms of ano eh, y, x squared. So, dx yun, di ba? So, basically, ang gagamitin ko is the vertical strip. Na dito yung dx. Pero this is, again, this is 2 minus x kasi 2 yan. So, 2 minus y rather. So, vertical strip. So, meron kang 2 minus y as my vertical strip. Kaya kapag gagamit ako ng integral from the formula, v, kung naalala nyo yung formula kanina, actually guys, no, hindi, that is, gagamitin ko dito, vertical strip, so ang vertical strip kasi makakabuo ka ng ano, kung di ako nagkakamali, ang vertical strip, makakabuo ka ng ano, ng circular ano eh, method. Pero kasi nakaikot siya sa, ano eh, nakaikot siya dito sa axis eh. So ang generation nun, parang ano yun eh, parang ganito na yung magiging tsura nun. So parang iikot siya dito. So paiikutin mo tong area. So halimbawa, ito yung uh, straight line. So pag-generate siya ng parang ano, washer. Parang washer lalabas din. Although nakaano ka, o yun ang parang lalabas din. Kasi papaikutin mo yung dito eh. So pag washer kasi, ang formula, kung gagamit ako ng washer, ay ito. Uh, Integral of pi x sub 2 squared minus y x sub 1 squared. Yun yung magiging pinaka-formula dx. Kasi vertical strip ang gagamitin natin. With limits ka ng x sub 2 and x sub 1. Okay. So yun yung magiging limit natin, no? Papaikutin mo dyan sa part na yan. Okay? Ngayon ganito guys, no? Dahil sa axis, pinaikot ko siya sa line, parallel siya sa x-axis. Kapag ganyan kasi, since straight line na ito, 2 minus y na ang pai. Bali ito, katumbas niya kasi ng radius na yan, 2 minus y na naka-square. Yan ang katumbas niyan. Kasi wala namang ano, kumbaga, wala ka ng, kasi ito yung inner di ba? So dahil meron ka ng ano, instead na ito gagamitin ko, ito na yung gagamitin ko. V is integral to, okay, pi, gagamitin ko yung 2 minus y squared. Ito na kasi, ano eh, baga kailangan mong integrate yung area. Yun ang definition kasi, di ba? Ito yung definition nyo. Area is rotated about the axis will generate a volume. O, kailangan itong, kaya ang lalabas yan, yung area, pi r squared. Meron ka na dito, automatically, yan yung 2 minus y mo, yun yung radius mo. Kaya, ang example ko, given na, 4 ang gagamitin ko. 0 to 4. Okay. Bakit 0 to 4 ang aking gagamitin? Kasi, hindi ko naman pinaikot sa y-axis eh. Kung y-axis, kasama yung negative 4. So dahil ito lang, 0 and 4 lang. No? Kaya ang lalabas dito, volume, isa-substitute ko na, again, dx to. So sa substitute ko na, gagamitin ko na ng calculator para hindi na tayo mahirapan mag-integrate. Pi
Tapos, 2, ang gagawin ko dyan is minus y over or x squared over 8. Kasi yun yung baga equivalent ng y. Okay, so ito rin yung aking magiging integration. Then naka-square ako in terms of dx. Then therefore, the volume that we have or the volume solid revolution is this one. Okay, so therefore, to integrate this, uh, that is simply pi 2 minus alpha x squared over 8 square. Tapos limit, naka-radian mode tayo, no? 0 to 4. Yan na yung magiging integral natin. Okay, that is equivalent to 26.81 cubic units. O 26.81. So, ito na yung magiging sagot. Oh, so again, this is a board exam problem. Cubic units. Okay, no? So cubic units. Yun na yung magiging pinaka-answer. That's cubic units. Okay, so this is the answer. Okay, question on that part. May tanong kayo? So yan yung principle nito. Nakuha ba? Kasi kung tingnan natin doon sa okay, letter C ang sagot. Oh. Yes, may tanong. Kayang-kaya ba? Sige, yes, anong question? May nagtaas ba? Walang nagtanong? Walang wala kayong question. Kayang-kaya guys, no? Ano sa tingin nyo? Mahirap ba? Okay, no? So, excited na nga ako sa exam niyo. Puro ganyan kasi, no? Puro rotation. Papa-rotate ka sa axis, pa-rotate sa ganito. Makaka-form kayo ng volume. Hmm. Parang madali lang naman, no? Kasi i-analyze mo lang yung i-analyze mo yung figure. Paborito ko nga ito yung nung board exam. Hindi ko pinapalampas pag mga ganito. Dati. Anyway, ito yung alternative. Gagamit ako ng Pappus theorem. Second proposition. O, Pappus tayo. So, Pappus, second. Ang gagamitin ko na principle. Kasi ang second, applicable sa volume. Tandaan nyo, ang second proposition of Pappus is for volume. Ang first is for area. Okay. Okay, let's try nga. Subukan nga natin. Ha. Sa preposition of Pappus, di ba, similar din naman yung nakabuo ka na ng curve na ito. So, ganun pa rin naman ang principle. Kailangan maintindihan natin na ito yung curve. So, ang ating is x squared is equivalent to 8y. Tapos, ang ating isa pa is y-axis. Yan yung mga given eh. Tapos, y minus 2 is equivalent to 0. Yan yung mga equation na meron tayo. Yung mga given. Tapos, ang rotation nito sa y minus 2. Kasi importante yan guys kung saan naka-rotate. Kung naka-rotate yan sa y-axis, kasama yung limit ko baba. Kaso, sa pinarotate ko lang dun sa straight line. Rotation natin is y minus 2. So, yun yung mga importanteng konsepto. So, similar with the drawing natin kanina, uh, may fork ka 1, 2, 3, and 4. And then 1, 2, 3, and 4. Tapos 1 and 2. Meron ka ditong na pinaka-coordinates ng ating
parabola. Ang problema, ang meron lang dito, pinaikot mo sa axis o sa y minus 2. So dito mo siya pinaikot. Kaya ngayon kung gagamit ako ng solid revolution, kailangan ko tong i-ano sa pa-figure. So i-extract ko to. So parang pag ganito ang lalabas diyan. Kasi guys, ang kailangan mo lang naman kapag volume 2 pi d prime a. Yun yung formula ng second proposition of Pappus. Ngayon, ang tatandaan mo dito, kailangan mo lang kunin dito yung centroid. Oh, kasi kailangan mo kunin yung distance from the centroid, yung d prime, from the rotation. Okay, saan ba natin pinapakuha? Okay, usually, sabi, ang rotation niya or ang kanyang revolution is y minus 2. So, nandito yung rotation niya. No? So, kukunin natin yung centroid nito. Okay, yung distance sa axis. Ito yung sa and ito yung sa kaisa. Okay. Kaya dalawa kukunin natin dyan. Ngayon, ito yung formula usually kapag ganyan, no? Parabolic. Kapag x, ibigay ko na yung formula, no? Kung di ako nagkakamali, that is 3 out of 8 A. Okay, yung A na yon, ito yun guys, no? Kasi yung isang buong ganito, kumbaga sa A to. Or something like, kung di ako nagkakamali, di ba meron kang 4 and 2 to eh. Okay, 4 and 2. Ito yung, kumbaga, pag kinerve natin, no? So, most likely, yung 3 out of 8 na kukunin natin dito, which is para sa X. Then yung para sa Y naman is, ngayon mamimili lang tayo kung alin sa dalawa. 2/5 sa B. Ay, 2/5 B. 2/5 sa B, no? So, ito yung pagkuha ng centroid. In terms of X and Y. Ito yung D prime. Para di ka malito, yan mismo yung centroid. That is the D prime. Or we call this distance from the centroid. 2/5 B. Ito yung A, ito yung B. From the centroid. Pero that is 2/5 ang formula, no? Isa 3 out of 8. Ngayon, ang anong i-consider ko? Itong B o yung A. Now, since ito yon ito ang rotation, at ito yung ating pinakadistansya, ang i-consider ko ay ito, B. Kaya, alam naman natin yung B, that is 2, 2 to eh. Ito ay 4. So, 2B is 2 over 5 times 2. Kaya meron kang 4 over 5. Okay. Alam na natin yung distance, no? Tapos mamaya isa-substitute na lang natin. Pagkatapos niyan, kukunin ko yung area. Ito, area of ano to eh. Since ito ay symmetry, pwede mong gamitin na to para hindi ka na mag-integrate. 2/3 base times height. Okay. Ito kasi yung formula for the parabola. Okay. So, yan yung pwede mong gamitin as the area of the parabola. So, para makuha mo yan, 2/3. Ano ba yung base? Yung base natin ay ito. 1, 2, 3, 4. Okay. Pero guys, no, sa pagkuha ng area, no, ang gagawin lang natin to get the area, meron kang 'di ba? 2/3 tapos yung ating 4 lang gagamitin ko, no? Bakit hindi 8? Kasi first quadrant lang naman tayo. Kaya 4 lang. Yung height is 2. So therefore, meron kang 32/3 na area.
Ngayon, pag nakuha mo na yan, kumpleto ko na tayo. Pwede ko nang gamitin direkta yung formula. Yan tinatawag natin na volume of or tinatawag na Pappus theorem. So, it is equivalent to 2 pi. Okay, yung d prime is 4 over 5. Tingnan natin kung parehas yung makukuha natin. Ha? Dapat parehas yan. No? Tapos, yung area natin na 32 over 3. Okay, so by computation, ang makukuha ko na volume ay dapat it should be in similar what we have solved. Dapat 26.81 din yan. So, tayo natin 2 pi. Kaya pwede kayo mamili any method na gusto nyo. Pwede kayo magpapos theorem or yung method, circular ring or yung tinatawag natin as hollow cylindrical method. Okay, so that is 32 over 3. That is the area. Okay, so that through that, makakapag-generate ka ng, okay, so ito ba yung ano, that is 2 pi, ulitin natin, 2 pi, ano ba? Ano pala to? 4, ang gagamitin ko is, ang height is 2, tapos 4 times 2, 8 times 2, 16, sorry. Tama, no? Kasi 4 times 2, 8 times 2, 16, 16 to, sorry. Kaya pala, that is 16, buri lang natin. Kasi 4 times 2, 8 times 2 is 16. May lang ako ng multiplication. Kaya pa hindi nagtugma. 16 to. That is 16. And as well as here. Buri lang natin to. Kaya ang magiging volume natin is, kapag minultiply ko ito, palitan lang natin to ng 2 pi, substitute, 4 over 5, 16 over 3. Okay, 16 over 3. So ito yung lalabas dyan. 26.81. O, di ba parehas lang? So makikita nyo dito, we have the same answer. Same dun sa sinolve ko nung una. Kaya pwede kayo mamili kung anong gusto nyo method. O, di ba? Madali lang. Ano ba mas madali? The Pappus theorem o yung yung integration method? Anong gusto yung method? Gusto niyo ba show your solution using Pappus? Yung isa using yung integration, then compare, it must be equal para maging tama. Or mamimili na lang kayo. Ano guys, mahirap ba? Kayang-kaya, no? O kasama yan sa final exam, ha? 10 problems yun. Baka yung kalahati nyo puro sa volume. Mamili na lang na. Madali lang naman guys, huwag kayo mag-alala. Pang ano lang, pang bata. Hmm. Mga pang grade 3, pang grade 4, yung approach. Ang coverage ng exam, ito ang mga coverage. Plain area, yung mula sa mula dun sa discuss natin, yung integration by rational, mamaya isusunod ko eh. Integration by rational fraction, Wallis formula, definite integral, double and triple integral, plane areas, surface area, saka itong volume solid revolution. Kasama na yung Pappus theorem kung gusto nyo gamitin yung theorem na yun. Yun yung discussion na, yun yung kasama. 10 items yun. May integration by rational fraction, may case 1 to case 4, di ba? Tapos, Wallis formula. Siyempre, show your complete solution dyan eh. Show your complete solution. Tapos, ang Wallis formula ni Wally yun. Yung double and triple integral. Yung triple integration, no? Tapos, yung finding the area. Then, yun nga, itong surface area and yung volume solid revolution. Gusto nyo isama ko yung centroid eh, pero pag discuss ko yung pag sinagot ako yung centroid, kasama yun. Gusto nyo ba?
Sama ko mamaya. Para tatlo na kasama yung centroid. Oo. Wag na daw sabi niya. Oo. Pero pwede ko i-discuss para may idea kayo paano sinusolve. Oo. Kung andiyan pala kayo sa school, partial fraction. Paborito ni Santiano yun. Wag daw, sabi niya. Oh, ganon. Paano yun? Sabi ni Saila, wag daw tanggalin. Mahirap ba? Mahirap talaga. Hmm. Anyway, sige. Pwede itong panoorin pa ulit-ulit kasi recorded naman. Di maintindihan nyo lang? Maganda nga yung di ba, andito yung konsepto nyo. Yung preposition, kung paano nangyari. So, isa pang problem in relation. O, yan din, given the area, pero magkaiba to. Pero sa y-axis ko naman, makikita nyo na magkaiba ang magiging sagot natin dyan. Kasi sa axis naman eh. Dito guys, dito sa problem na ito, sabi, given the area in the first quadrant, bounded by the curve, x squared is equal to 8y. The line is x is equal to 4. And the x, what is the volume generated revolving this area about the y-axis? O, similar principle, naka-curve ka, tapos isolve ko rin by dalawang theorem. By Pappus sa kayong integration. Okay, let's say ito yung 4 and 2. Kasi similar lang naman eh. 'Di ba? Ito yung axis. Ito yung straight line. Pero dito, ang malaking pagkakaiba niyan ay meron palang x equal to 4 pa. O hindi pala line is ito palang ito yung mangyayari yan. X is equal to 4. So ito yung 4. Ito yung equation na ito yung pagkakaiba. X is equivalent to 4. So ibig sabihin, ito yung curve na x squared equivalent to 8y. Yan yun, no? Yung itong curve na to, yan. Yan yan. Tapos pinaikot saan? Sabi pinaikot sa y-axis. So pag pinaikot mo yan dito, magge-generate siya ng ganito. Ang magge-generate yan ganito na eh. Parang cylindrical method to eh. Kasi tinan mo, magge-generate siya. Oh. Magiging parang cylinder yan. 'Di ba? So ang mangyayari, rotation siya ng cylindrical method. 'Di ba? Naalala nyo, yung cylindrical method, kumbaga sa meron niyang formula, no? Ngayon, dito sa loob nito, ito yung tinatawag nating dx. 'Di ba? Tapos ito yung kumbaga sa ito yung x from the axis. Okay? Kasi sa y-axis umikot eh. Tapos ito yung y. Kumbaga sa yan yung y dx. Ngayon, anong gagawin natin? Bawa sa integration, no? On that part. Kung hindi ako gagamit ng kung titignan ko mabuti yung curve, kasi parang para siyang ah, dalawang curve yung maiisip natin dyan eh. Kasi di ba, the formula is volume. Since gagamit ako ng cylindrical, yun yung 2 pi. O, kasi bakit 2 pi? Yan yung circumference nung circle. Cylindrical to, may circular base to eh. Baga parang meron yung parang circular base yan eh. So multiplied by the centroid, ay hindi mo na ako napapos theorem, no? Pero 2 pi times xy. So yan ay product ng area na pinaikot mo, dx. So dx tayo guys kasi cylindrical method tayo. This is called cylindrical method or hollow cylindrical. So ibig sabihin kapag naka-cylindrical ka in terms of dx,
So, ibig sabihin, ang magiging principle nito, kapag in terms of dx, pinaikot mo sa y, so, ang tendency ay ano ang magiging limit? In terms of x, 4 and 0. Ayun, x is equal to 4. So, actually, meron ka ng limit. Volume is equivalent to the integral of 0 to 4, 2 pi. So, kailangan lahat to ay mag-dx. Yung x, okay na yan dyan. Yung y ang papalitan natin. Alam natin, ang y is equivalent to x squared over 8. Okay, so therefore, ito ang magiging pinaka principle nito. So, this will become x squared over 8. O, direkta na tayo sa calculator. O, di ba? Madali lang, tino nyo guys. Analysis lang to eh. Pag na-analyze nyo yung figure, apply agad ang formula. And then, ito na yung lalabas. Integral of 2 pi, then multiplied by x, then alpha x squared over 8. Ayan. Tapos lalagay ko na yung 0 to 4 na limit. O, yan yung aking silid magiging sagot. 16 pi or 15.26 or 265. So, ang sagot ko is 16 pi cubic units or simply 50 point, ano yan? 265. O, yan yung aking ano, baga using the integration. 'Di ba? Hindi naman siya ano, mahirap. O, tapos agad, no? Sabi ko, wala pa nga 5 minuto yun. Tapos ka na eh. Basta alam mo i-analyze. Ano Marcelino, kayang-kaya ba? Yung madali lang. Saka ano, no? Nakikita nyo ba guys? Once you already figure it out and you already analyze yung itsura ng curve at alam mo kung saan yung rotation, alam mo yung magiging limits mo, direkta ka ng input sa calculus. Tama ba? Kamusta ano, Castro Precious? Madali lang, di ba? Oh. Sabi nga ni Castro, sana daw, ano sir, sana po wala nang ano, walang partial points. Pwede naman, no? Tama ba? Or si, ano na, sino ba yung artista na kaklase niya ata nagsabi sa akin nun? Gusto niyo ba walang partial points sa exam? 1 to 10, tapos walang partial points. Pag mali sagot, mali agad. Walang ano, effort. Gusto ni Sancharo daw yun sa kani, ano, Ezekiel. Sa kani Gumato. Mm. Ay, 5 points. Pag online ba ito, madali? Pag online exam, so, titignan ko yung resulta ng quiz niya. Pag mababa yung karamihan at kinakailangan yung bumawi, yung online ko. Titignan ko pa kasi ilang pa lang na-checkan ko eh. May naka 38 na nga out of 50. Oo. Si ano ata mag-on-site? Si Sanchano saka si ano, Castro. On-site yan. Oo. Online. Niisip ko nga eh. Pag-isipan ko pa. Magbubulay-bulay muna ako ng isang araw. Kailangan ko muna magbulay-bulay. Oo. Bakit pag online? Bakit tayo na on-site? Online kasi multiple choice yun eh. Gagawin ko. Pag online. Gano'n, no? Sige, pag-isipan ko. Bigyan niyo ako lang hanggang isang buong araw. Mm-hmm. Magbubulay-bulay ako. Mag-aayuno ako para ano, para sa tiyan. Sige, pag-isipan ko Pero gusto ni Princess kasi on-site, naya ako kay Princess. Oh, saka oh,
Saka si Siren pala may gusto ng onsite. Mm. Tama, tama ko yung nag-request ng onsite. Ay, ganon. Sige, mamaya, no? Mamaya, bigyan ko na isang araw. Check ako pa yung exam niya, eh. Pero titignan ko muna, magmumuni-muni ako. Tapos ito yung mga coverage, no? Parang ang hirap nga, no? Anyway, solve natin to yung isa by, tawag ito, by, ano pong method, yung by Pappus theorem. So by Pappus theorem, ito i-apply ko. Volume is equal to 2 pi d per. Actually, di ba, same lang din ang konsepto niya. Ginawa lang natin na ano, mas direkta. Okay, 2 pi d prime a. O, yan yung Pappus theorem. Pero dito sa case na to, tingnan natin ano ang magiging itsura. Kasi dun sa curve, sabi, yung pa rin naman, ito yung curve natin. Lag-opening ka lang upward, tapos ito yung 4, 2. Tapos meron ka ditong straight line, pero hindi siya sa ano, no? Ang pinaikot ko siya dito. Pero dito siya umikot sa axis. Ngayon, dyan sa part na yan, makakabuo yan ng parang ano, kapag kasi gagamit ka ng Pappus theorem, i-extract mo mismo yung figure. Kaya ang mabubuo, di ba kanina ang nabuo natin parang semi ano, circle. Ito naman, ang mabubuo mo dyan parang triangle. O, ang mabubuo mo dyan, no? Ito yung ano, kumbaga sa ano, ito yung 4 and 2. O, yun yung kumbaga mga technique sa pagkuha, no? Ngayon, ang formula pa rin, alam naman natin, ito ay the centroid. Yung pagkuha ng ating centroid ang kailangan dito, yung distance from the centroid to the rotation. So kung ito yung line at ito yung aking distance, ang kailangan lang natin dito is ang kukunin ko kasi dito guys, actually ang kinukuha dito, yung area nito, ito ang kinukuha natin, hindi yung area ng curve. Alam niyo ba ito yung kinukuha natin? Yung area niya. Na, kasi kung ang sinabi ko is ano, ah, dito siya kukunin, kumbaga sa ano, ito yung kukunin natin eh. Ito yung sakop kasi nung line at nung curve. Kaya ngayon, pag pinaikot mo yan, ang area of the triangle is simply, no, base times height yan, kung di ako nagkakamali. Pero kasi to guys, para siyang ano, ang area nito, yung maiiwan dyan. Kasi kung titignan mo ito guys square to eh. Ay parang square yung buo na yan. Tapos ito parang parabolic. Di ba alam naman natin, 2/3 base times height yung parabola. Kaya ang ano naman dito is 1/3 base times height, yung natitira. Kaya yung formula niyan, dh over 3, di ba? Naalala niyo yung formula ng area, di ba? 2/3 base times height. Ito yung ano, baga ito yung remaining do sa tatlo, yung shaded part. Yan yung shaded area. Kasi kailangan alam natin yung area. Okay. Kasi yung formula na hindi ko kasi gagamitin yung 2/3 base time kasi area ng ano yun eh, parabola. Ngayon pag inad mo yon, pag inad mo kasi yung ano, kasama na yung ano no, yung line nun. Ito yung gilid. Yun ang ano nun, guys. Yan ang baga isa sa mga ano, principle niyan. Okay, so therefore, ang gagamitin ko na lang diyan is for the centroid, alam naman natin the solution, 'di ba meron kang what do you call this? Iba pa yung centroid nito, pag triangle kasi iba. Anyway, sa mga triangle, ibang centroid kung i-reviewin mo yung geometric figure nyo. Ang centroid dito is 3/4 A. Merong ganun guys, sa tingnan niyo yung mga centroid ng bawat figure. Kung sa civil engineering kayo, alam ko may ganun yun. Papag-aaralan niyo yun. 1/4 A naman to, yung mula dito. Kasi yung isang buo is A. Okay, ito ay ano kapag ganyang itsura, no? Tapos yung dito naman, 310B yung nandito. Formula to
3/10B. Ito yung isa sa mga centroid. Tapos yung isang buo mula dito is the B. So yung matitira is 7/10. Okay, ngayon, anong gagamitin ko? Saan umikot? Umikot sa axis. So basically, ang gagamitin ko dyan sa part na yan, no? Ah, para makuha ko yung aking ano, kunin ko muna yung area. So area is simply base times side or A times B over 3, yung shaded area. So A is equivalent to 4 times 2 divided by 3 is equivalent to 8/3. Okay, and then susunod naman dyan, pag nakuha mo yung area, yung D prime, yung D prime kasi, kukunin ko yung centroid, ibig sabihin yung centroid. Ang gagamitin ko ito. Kasi ito yung ano, ito yung axis. Eh. So kailangan kong makuha yung distance ito from the axis of rotation, 'di ba? Kaya ito gagamitin ko 3/4 A, no? So basically 3/4 multiplied by A, which is 4, the distance of the centroid is equivalent to 3. And by applying the formula, volume is equivalent to 2 pi d prime, that is 3, and for the area of 8 times 3, uh, 2 8/3. So basically, ang lalabas dito lang 8/3, ayusin ko lang yung aking ano. 3 times 8/3. Okay, that would be 16 pi. Ano ba yung 16 pi, guys? Kung tinira mo yung sa calculation natin kanina, ang 16 pi, yun din yung ano, yung sagot natin kanina. Ano yung sagot natin kanina? Okay. Ito yung sagot natin kanina, no? 50.265. O, ito rin yun. O, di ba parehas lang? O, madali ba, guys? Di ba parehas lang? Madali na siya itindihin. So, dito lang, ang kalaban nyo lang pala dito, kapag hindi nyo alam yung centroid ng mga bawat figure, ito sa triangle kasi yan. So, kung gagamit kayo ng Pappos theorem, dapat kabisado nyo yung centroid. O, yun yung ano, kailangan ma-recall ninyo. Balikan yung geometry. Okay, may tanong kayo, guys, on that part. Mahirap ba? Ayun yung ano, volume solid revolution. Di ba kayang-kaya na? Wala lang kahirap-hirap. Mm. May question kayo? Actually, hindi lang yan sa ano, pero minsan sa hyperbola. Pag pinaitot mo sa hyperbola, ano ang magiging volume? Depende sa magiging figure. Okay, do you have any question on this? Kayang-kaya na guys, no? Ano sa tingin nyo? Pwede na? Online na lang daw ang file. Sige, pag-iisipan ko pa. Kasi nahiya ako kay, ano, kay Santiano kasi na gusto on-site eh. Yun talaga iniisip ko eh. Nakakaya. Kasi nag-prepare yung bata. Tapos, i-online natin, di ba? Sayang naman yung preparation. siya, siya na lang daw. Sabagay, pwede naman. Kasi sama mo na si Marcelino. Siyempre, di iwan ni Marcelino yan. Mm. And, yes, Tinoco. Gusto mo rin mag-onsite? Sige, si Tinoco daw onsite. Mm. Pati ko, Jaed. Kasi marami na pala mag-onsite eh. Si Tinoco, si Jaed, Marcelino. Siyempre, kailangan ng class monitor. Si Cyrene na rin. Para may magmamonitor sa kanila. So yun, may apat na. Apas daw. Pero mamaya, pag-iisipan ko pa.
Magpa-poll ka nga, Cyrene, dun sa ano, sa GC natin. Ano ba gusto nila exam? On-site or ano, online? Tingnan natin ha. Feeling ko may boboto talaga ng on-site eh. May boboto talaga eh. Sige. Anyway, last na to, no? Siguro ito, ibang figure bibigay ko ah. Wala dun sa, ano, para ganap na maintindihan. Kasi alam nyo ba, hindi lang naman sa parabola yan. Bawa, ano bang magandang curve? Hyperbola. Picture ng hyperbola. Tama. Ayun. Find the volume of the hyperbola. Volume. Ito yung problem. Ito yung last example na to. By revolving the hyperbola. By revolving. Ano bang pagkatama? Papaikuti ko yung ano, hyperbola. Alam niyo ba yung equation ng hyperbola? Okay, para mapapamilyar kayo, ito equation ng hyperbola. Di ba yung parabola, alam niyo yung equation? Di ba? Revolving the hyperbola. Not necessarily, di ba? Usually, ang alam natin, ang hyperbola is yung x minus y. Tama naman yun. Pero, merong ibang equation yan, no? Na magkaibang variable. Kasi pag pinalitan mo yun, indication pa rin ng hyperbola yun, no? Okay, example of a equation of hyperbola is this one. Xy over 6 o equivalent to 6. That is an also example of a hyperbola, no? Okay, so let's say for example, x is equivalent to 2. Kailangan natin i-graph yan, syempre, para makita nyo. From x is equal to 2 to x is equivalent to 4. Sa bagay, pag nag-online kayo, pwede nyo pa nga itong pinapalo labang nag-online exam kayo. Di ba? Yun ang perks eh, no? Para makita nyo paano ko ina-atake yung problem. About the x-axis. Saka pwede nyo itong gamitin na kahit ano, pag gusto nyo ibalik. Gusto nyo reviewin, nakalimutan nyo, panoorin nyo lang din to. Okay, so ito na may example, no? Find the volume of the hyperbola or the revolving hyperbola. So umiikot mismo yung hyperbola about the x-axis o umiikot sa x-axis. So basically, ang itsura ng curve na yan, pag tinalat ko yan, guys, no? Kasi kung titinan mo to, let's say for example, no? Kung gagawa ka ng table, x and y, para malaman natin yung curve. If y is equivalent to x6 over x, let's say, except, no? Uh, hindi mo lang pwedeng gawing ano, x equal to 0. Provided that x is not to 0. Dapat ano yan, kasi malinaw yan. Kasi pag nag-0 yan, infinity yon, tuloy-tuloy. Oh. Pag nag-x to 0, ang y natin, infinity, hanggang papataas yun. O pwede naman, actually. Pero mag-start tayo sa 1. X equal to 1, y is equal to 6. X equal to 2, y is equivalent to 3. X equal to 3, y is equivalent to 2. No? So makikita natin yung difference. So ganun din, kung pa-negative, o isang plane lang, ganyan, no? So pag pinalat mo yan, x is equal to 1, 6. X is equal to 2, 3. 3 is equal to 2. 3 is 2. So makikita nyo dito, may parang ano, pag ganyan eh. Pag tuloy-tuloy mo nga yan, pag ginawa mo tong 4, 6 divided by 4, 3 out of 2, 1.5. So palit ang paliit, di ba? Then, pag ginawa mong 5, ano ba yung 6 over 5? Ano ba yung eksakto ng 6 over 5? 6 over 5, 1.2. So meron kang 1.2, no? Hanggang sa makarating ka ng 6 na ang y is equivalent to 1.
di ba? So pag sumobra ka na, 7, magiging 7 divided by 6, 1 point something na yon. So basically, pag ganyan yan, 3/2, 4, 1.5, hanggang sa makarating ka ng, yan, no? So, yan yung curve. Ngayon, kung 0 ka, alam naman natin, 6 divided by 0, ano yan? Ano yan, parang infinity na yan, o dire-diretso na siya, no? So, provided x equal to not to 0, no? Kasi pero kung tutusin, pwede rin, no? Tutuloy ito. Pero hindi mo na ma-undefined mo siya talaga, hindi mo alam kung nasaan. Bawa nag-y20, hindi mo alam kung saan dito. Undefined, bakit, paano naging, di ba? Hindi mo alam kung ano to. Kaya mas maganda yung 1 na lang. So yan ay, kung mapapansin nyo, yan ay curve ng hyperbola. Ngayon, ito guys, no, pag tinignan ko dito, meron ako tinatawag na vertical strip. That is the vertical strip, dx. Yan yung dx. Then y. Then papasok yung tapos ito, meron kang 2. Ah, kung di ako nagkakamali, meron kang from 2 to 4. So if x equal to 2, so ito yung pinaka natin diyan, no? From x equal to 2, ito yung magiging value ng y, di ba? So ibig sabihin, kung titingnan natin, 2 to 3 nandito, let's say 1 to 6, 2 to 3, ito yung pinaka kumbaga sa yan yung pinaka ah, nandito yung yung 2 to 3. Ayan, nandito sa height na yan. Ito yung pinaka natin, height, no? Ngayon, this is the 4, for example. Siyempre, ito yung 4, ito yung 2 na x, the value ng x. Okay. So, yan yung at 0, 0 to. Yung from the origin. Ito yung part na yan, no? From the axis. So, paano yung gagawin natin dyan? Kaya kung titinan ko yung pinaka yan, guys. Baga kung titinan ko pa yung pinaka-image yan, para ka makakabuo ng Hindi ba yung yung trompeta? Parang trompeta yun. Tama ba? O parang trumpet na mabubuo. Yung hindi ko lang kung trumpet eh. Pero parang ganun yun na parang, ayan. Tapos dito, meron niyang, ayaw ko nai-imagine ito kasi naiisip ko ito eh. Meron siyang gitna sa gitna. Ah, ito yung area nung pinaikot mo. Kaya naka-revolve yan ng naka-revolve yan ng, naka-generate ang volume yan. Tapos ito, para ka makakabuo ka lang parang trompeta, imbudo, parang gano'n. Basta mas parang related sa gano'n, no? Yan yung mabubuo na figure. Okay, kaya kapag ginamit ko na yung volume ko, so dahil vertical strip ang gagamitin ko, so ibig sabihin, in terms of ko, ang gagamitin ko dahil circular to, kasi obviously guys circular itong mabubuo natin. Kung titinan ko, since pinaikot ko siya sa x-axis, yan, napaka-halaga talaga ng rotation. Pag pinaikot mo siya, ito yung mag-generate na curve. Ngayon, sa pag-generate ng curve, di ba parang circular yan? Circular yan eh. No? Kaya pwede kong gawin dyan is dahil yan ay parang washer method din, parang washer siya, di ba? So, pi integral of y squared dx. Yung y squared, yun yung r. Kaya ang gagamitin ko is the washer method, not the cylindrical. Kasi kung titira mo sa axis, circular yung circle. So, washer to ang gagamitin ko. Then by applying the formula, 4 and 2 naman yung x mo. Tapos yung y natin is simply 6 over x squared. Dx pertaining to that. Ito yung magiging volume natin.
And the volume of the hyperbola is simply by the integral of uh, magiging ano to 36 over x squared. Delekta ko na, no? Tapos, meron ka pa dito na ano, na pi sa labas. O kahit wala mo ng pi, i-multiply na lang natin. 4 and 2. So, may na ako 9. So, therefore, our volume is 9 pi. Or something 28 something, 27. Parang ganun. So, ito yung may naka-answer. 9 pi cubic units. Okay? Question. So, that is the volume of hyperbola. So, ito yung magiging coverage ng exam. I-chat ko na lang, the coverage of the final exam. Yung mode, pag-iisipan ko, bigyan nyo ako ng isang araw, pero gusto ko malaman din yung pulso nyo, kung ano bang gusto nyo, on-site or online sa Wednesday. Ang coverage ay as follows. Yung rational fraction, integration by rational fraction. Integration by rational fraction. Rational fraction, no? Okay, rational fraction. So, yun yung may case 1 to case 4. Okay, medyo mahaba-haba ito, no? Tapos yung pangalawa, yung ano ba yun? Definite integral. Yan yung may limit. Ginagawa nyo na ito no? Madali lang to. Hmm. Ah, ka- Isama na natin yung tinatawag na Wallis formula. Definite integration. Yung may limits, no? Kasi yung ginagawa nyo before, indefinite ang tawag doon. Yung walang limit. Yung pangatlo is the Wallis formula. Ito yung may ano, di ba? May mga condition formula. Para kasarap i-face to face to, no? Tapos, number 4, yun yung ano, double integral muna, tapos triple integral. Triple integration. Double integration. And then, the third one, we have the uh, triple integral. Triple integration. Parang madali lang, no? Kaya sarap i-face to face nga to, no? The number 6, yung plane areas. Ito na yung application eh. Plane area. 7 is surface area. Surface area. Or first proposition of Pappus. O rin gusto yung gamitin. Andiyan na yung arc, length of the arc. Diyan na kinukuha yun eh. Tapos, yung the final one is the volume. Yung discuss ko ngayon. So, most likely, yan yung lalabas
sa exam ninyo? Okay, usually, 'di ba, guys, no? Possible na itong gawin kong ano, pinaka ah, number of items, halos nag-iisa lang naman diyan. So ito dalawang problem dito, tapos isa dito. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. May isa dito, tapos nag-iisa na. O, ilan naman yung mga tanungan ko dyan? O, isang double, isang triple integral, isang Wallis formula, isang definite integral, napakadali nitong definite integral, at isang rational fraction. Para syempre may integral pa rin. So yun yung most likely na coverage. So 10 problems. So ito nga lang, ano, kapag on-site, kung sakaling on-site, wala talagang notes. Bawal lang notes, bawal lang index card. As in, ang dala nyo lang, calculator, saka, syempre, ball pens at papel. At sarili nyo, bawal din magtanungan. Pag online naman, kung sakasakali, yun, it's up to you na. You have the freedom naman na pag online. No? Pero yun pa rin naman ang coverage. Wala pa naman magbabago. At isa pa, syempre, multiple choice kapag online. Pag on-site, walang choices. Kaya, pag-isipan nyo mabuti, ano ba talagang gusto nyong mode? Mag-on-site kaya ako, mag-online na. Pero guys, parang ang sarap i-on, ano, no? I-on-site. No? Ano sa tingin nyo? Masarap ba siya i-on-site? So, bigyan ko ng isang araw hanggang mamaya o hanggang bukas siguro. Pero yun lang yung coverage nung final exam. Okay. Nagpa-poll ka na ba, Miss ano, Zyrene? Okay, parang ano ang i-consider ko dyan yung resulta ng exam nyo, yung mga quizzes na kinakailangan bang bumawi. Pag masyado mababa yung ano, yung maraming mababa or parang kailangan, siguro depende sa sitwasyon. Okay. Lahat online. Sige. Tayo natin hanggang mamaya. I-announce ko na lang. Kasi kapag on-site, ano yan walang index card. Talagang problem talaga, solution based. Anyway, sige, kung wala na, ay po pwede na po. Thank you and God bless. Okay, good luck sa inyo. I-end ko lang itong ano, tayo lang, end ko